Ito ang DXDR 981. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid at mga magulang, may isang INC member o depinsor sa Iglesia ni Cristo ang nagkomentaryo o sasabihin na lang nating nanuligsa sa pananampalatayang Katoliko na nakatuon o nakasentro sa pagsamba sa ribulto o larawan. Wala kasing aral ang Katoliko na nagsasabing sambahin ang mga larawan at ribulto. Yun ang itinuro ng pari sa ating mga Katoliko, na ang mga Katoliko hindi sumasamba sa larawan at ribulto. Yun ang aral ng simbahang Katoliko. Dahil ang mga hindi Katoliko kasi, ang tuligsa nila tungkol nito na ang mga Katoliko sumasamba daw sa larawan at ribulto. Siyempre, sa Biblia, ayaw ng Diyos ang ganon. Malinaw ang utos o batas ng Diyos na bawal ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Yung mga larawan at ribulto na ginawang Diyos-Diyosan, bawal ang pagsamba nito, mga kapatid at mga magulang. So kung tama ang paratang ng mga hindi Katoliko na sumasamba daw tayong mga Katoliko sa mga larawan at ribulto, sasabihin nating tama sila. No? Ang mga hindi Katoliko na umiiwan sa kanilang pagiging Katoliko dahil ang maling aral ay dapat iwanan. Pero ang totoo kasi kabaliktaran. At naalala ko tuloy yung sinabi ni Isaias na nagpahiwatig na mag-ingat tayong mga believers o mananampalataya dahil darating ang panahon na merong mga taong mag-isip ng kabaliktaran. Ibig sabihin, yung tama gawing mali at yung mali gawing tama. Kung baga sa kulay, yung itim gawing puti at yung puti naman gawing itim, babaliktarin. Ang tamang aral sa tunay na iglesia, pilit nilang gawing mali ito sa ating mga isipan. So baga misinformation, fake news. Yung fake news kasi, ipaniwala sa mga gumagawa ng fake news na yun ang totoo. Pero hindi. Kaya ingat tayo, no? Kasi yung fake news hindi lang tungkol sa politika ito o sa mga bagay pang sekular o pang mundo. Ganun din sa paniniwala sa religious realm o tungkol sa relihiyon. Merong nagtuturo ng kabaliktaran. Yung tamang aral gawing mali at yung mali naman gawing tama. Now, sa aral Katoliko kasi, talagang bawal sa pagsamba sa mga ribulto at sa kanilang mga larawan o larawan sa mga santo kung ituring itong Diyos-Diyusan. Okay. Pero may mga hindi Katoliko, katulad sa yung na kadialog ko sa Facebook, sa aming palitan ng mga aral, paliwanag tungkol sa paniwalang Katoliko at sa kanilang paniwala din sa Iglesia ni Cristo, sa palitan namin ng mga kaalaman
o mga depensa sa isa't isa naming paniniwala, may ginawang basihan o reference ang tinukoy kong INC Defender na hindi daw totoo na ang Katoliko hindi sumasamba sa mga larawan at tribulto. May ginamit siyang referensya na nagpapatunay daw na ang Katoliko nangangaral o nagtuturo na ang larawan sinasamba. Ang ginamit niyang referensya ay yung referensya na tumukoy sa pagsamba sa larawan ni Jesus Christ. Okay, sa larawan ni Jesus Christ. Sabi niya, ano ito? Anong referensya ito? Malinaw ito na ang Catholic Church nagtuturo o nangangaral na yung larawan ni Jesus Christ o larawan ni Jesucristo sinasamba. So sabi niya, mali daw ang sinabi ko dahil meron silang ebidensya na talagang sumasamba ang mga Katoliko sa larawan. Yung larawan ni Jesus Christ sinasamba. Sa unang chapter kasi sa video ko, hindi ko pinaliwanag yung figure sa larawan ni Jesus Christ sa kaniyang divinity o sa pagka-Diyos. Ang nakatuon lang sa mga paliwanag ko yung sa larawan lang at sa mga santo. Sa aral Katoliko kasi, may pag-qualify sa pag-honor natin sa Diyos, sa mga santo, at maging sa kanilang mga larawan. Yung tinawag nating may superlative degrees. Diba? Sa superlative degrees, tinuruan tayo sa ating mga teachers, sa ating paaralan, na yung high pero mas mataas yung higher. Parehong letter H at I ang sunod na letra, high pero mas mataas yung higher. At mas mataas yung highest, di ba? So, yun. High, higher, highest. Bakit ginawa natin itong analogy o example? Dahil kung ating pag-aralan ng maigi o maayos ang Biblia, talagang ganun naman ang pinahiwatig sa Biblia. Na may pag-honor o pag-samba natin sa Diyos lang na yung tinawag sa Greek na latria. Yung pag-honor natin sa Diyos, highest iyon sa superlative degree. Tinawag itong adoration o latria. Okay, latria. Okay, yung pagsamba natin sa Diyos, tinawag nating latria. Oo. Yung unang video ko kasi na nagpaliwanag tungkol nito, nakatuon lang sa mga santo at sa kanilang mga ribulto. Although, ang referensya na ginamit niyang basihan ay yung larawan ni Jesus Christ. Pero hindi pa ako nakapokus o nakatuon sa yung figure sa larawan ni Jesus Christ. Ibig sabihin, yung explanation ko, nakasentro lang sa pagpaliwanag ko yung dulia o paggalang sa mga larawan ng mga santo o sa mga santo mismo. Yun. Yung sa Greek tinawag na dulia. So, sabi niya, mali daw ako. Hindi daw totoo na ang Catholic Church hindi nangangaral na yung mga larawan sambahin. Dahil may ebidensya siyang yung larawan ni Jesus Christ sinasamba. Okay. Now, may mga bersikulo akong ginamit sa pagpapaliwanag ko sa una kong video na talagang makalito kasi ang paggamit sa salitang samba kung hindi natin alam ang historical usage sa salitang ito, yung worship o pagsamba. Dahil kung alamin natin ang historical usage sa paggamit sa salitang samba o worship, dumaan ito sa yung tinawag nating pag-develop. Yung paglago o lumalago kasi ang
paggamit natin sa salitang ito o kung baga may kaibahan kung ano ba 'yon? Kung i-compare natin sa matanda o sa Old English, kung gagamitin natin ang Old English, iyong worship kasi na salita pwedeng gamitin sa pagpahiwatig natin yung paggalang lang or yung tinawag na veneration. Dahil ngayon kasi sa ating bokabularyo, yung salitang samba o worship, specifically, tinukoy lang natin ito sa samba para sa Diyos, yung tinawag sa Greek na latria. Kaya nga, ang mga pare natin at ang mga katikista natin, nangangaral sila na ang Catholic Church hindi sumasamba sa mga larawan at ribulto. Ibig sabihin yung sa mga santo. Yung mga larawan at ribulto sa mga santo, hindi sinasamba. Dahil sa bagong English kasi, o bagong bokabularyo natin, iyong samba, ginamit lang natin ito sa pag-honor o sa paggalang sa Diyos lang, yung tinawag sa Greek na latria. Pero noon, sa Old English, hindi ganon. Hindi ganon. Dahil sa Old English kasi, kahit na veneration lang o paggalang lang ang tinukoy, ibig sabihin, ginamit din ang salitang worship. May ebidensya tayo, maging sa Biblia, may ebidensya tayo nito. Halimbawa, 2 bersikulo lang. Sa King James Version, yung 1611, yung unang King James, na yung tinawag na archaic English, yung English na talagang Old English kasi ang ginamit sa King James. Ano ang sabi? Yung si King David o Hari David, ginalang siya, pero ginamit ang salitang worship. Ano bang talatang ito? 1 Chronicles chapter 29, verse 20. Uulitin ko. Unang Kronikas o Unang Chronicles, chapter 29, verse 20. Ano ang sabi sa talatang ito? Ang Diyos daw sinamba. Ang Diyos sinamba at si Hari David. Sinamba ang Diyos at si King David. Parang makalito ito. Kung hindi natin alam ang historical na unawa o ibig sabihin sa salitang worship. Yun na, sinabi ko. Sa Old English kasi, kahit na veneration lang o paggalang lang, gamitin ang salitang worship. So ito, ang halimbawa sa bersikulo na ginamit ang salitang worship, pero dapat ibahin natin ang pakahulugan kung ang tinukoy tao lang katulad ni King David. Dahil kung gagamitin natin ang Catholic exegesis sa talatang ito, 1 Chronicles chapter 29 verse 20, ito ang aral Katoliko. Sa King James Version sinabi, sinamba ang Diyos at si King David. King David. Ang Catholic exegesis nito, pag sinabing sinamba ang Diyos, of course, ang tinukoy na samba nito ay yung latria, yung highest worship that can be given only to God. Pero, yung karugtong na sinamba din si King David, dapat hindi natin ipantay ang pakahulugan nito dahil maging idolatry na kung sambahin natin si King David na parang Diyos na din. So, sa Catholic exegesis, yung pag-honor o paggalang kay David na ang ginamit na salita sa Old English, worship din. Isang salita lang kasi ang ginamit sinamba ang Diyos at si Hari David. Pero wag nating gawing pantay yung samba para sa Diyos at kay King David. Now, sa superlative degree, ito na ang aral Katoliko. Pinaliwanag ito ni St. Thomas Aquinas na ang pag-honor kasi o pag-galang sa Diyos dapat highest ito, yung tinawag sa Greek na latria. At yung para sa mga santo, dapat hindi natin i-level ito sa Diyos. Tinawag ito sa Greek na dulia.
At yung paggalang natin sa mahal na ina, Mama Mary, itaas lang natin sa ating paggalang sa mga santo. Tinawag ito sa Greek na hyperdulia. Pero hindi ito pantay. Dahil sa superlative degree, ang high, pero mas mataas yung higher. Mas mataas yung highest. Yung highest, iyon ang sa Greek na latria na samba para sa Diyos lang. At sa ating mahal na ina, hindi naman siya Diyos, so dapat hindi natin ipantay sa pagsamba natin sa Diyos. Hyperdulia lang. Tinaas lang natin ng kaunti sa ating paggalang sa mga santo. Dahil, siyempre, yung ina, sa ranggo kasi, mataas yung ina. Magulang kasi ubos lang yung, nasa baba lang yung anak. Di ba, mga kapatid at mga magulang? So, yun. Yung pagsamba sa Diyos, highest. Highest. Okay. Now, yung Iglesia ni Cristo na nakadialog ko, sabi niya, ano itong sinabi ni St. Thomas Aquinas na sinamba ang larawan ni Jesus Christ? Sabi niya, ang mga Katoliko hindi nangangaral sa pagsamba sa larawan. Noong unang video ko kasi, naka-focus lang ako sa mga santo at sa mga ribulto nila. Kahit na yung ginamit niyang reference patungkol sa larawan ni Jesus Christ. So, yun. Hindi ko naisipan sa videong una ko ang pag-explain, ang pagpapaliwanag sa larawan ni Jesus Christ kung ano nakatukoy ito o ano ang nakapigure nito? Pag sinabi kasing figure, kung ano pinatutungkol ito. Okay. So, nakapokus lang ako sa larawan at sa mga santo, kaya ginamit ko ang salitang veneration lang. Pero, yung sinabi ni St. Thomas Aquinas, ang larawan ni Jesus Christ, nakapigure o nakatukoy sa pagka-Diyos ni Jesus Christ. Kaya, samba, worship, o latria ang ginamit ni St. Thomas Aquinas. Sabi niya, sinalungat ko daw si St. Thomas Aquinas. So, hindi ko sinalungat si St. Thomas Aquinas sa kaniyang konteksto. Dahil yung larawan ni Jesus Christ, pinipigure niya sa divinity of Jesus Christ, yung pagka-Diyos ni Jesus Christ, tama naman. At hindi naman ako tutol na si Jesus Christ ay Diyos. Di ba, mga kapatid at mga magulang? So, mali siya sa kaniyang unawa o komentaryo na sinalungat ko daw si St. Thomas Aquinas. Dahil ang ibig sabihin ni St. Thomas Aquinas sa sinabi niyang sumasamba tayo mga Katoliko sa larawan ni Jesus Christ, nagfigure ito, ang pinatutungkol nito sa larawan ni Jesus Christ, yung si Jesus Christ mismo sa kanyang divinity o pagka-Diyos. Liban na lang kung hindi ako naniniwala na si Jesus Christ ay Diyos. Katulad ninyong mga Iglesia ni Cristo. Diba, aral ninyo na sinasamba ninyo si Kristo hindi bilang Diyos. Sinasamba ninyo si Jesus Christ bilang tao lang. Diba? Bilang tao. Now, sinasamba ninyo si Jesus Christ batay sa aral ninyo dahil utos ito ng Diyos. Hindi dahil Diyos siya. Mali ito. Parang ginawa ninyo ng aral ng Diyos, parang sinabi ninyo na ang Diyos nangangaral ng mali. Nangangaral ng illogical dahil pinasamba kayo sa Diyos sa isang maling aral. Bakit sambahin ang tao? Na batay sa Biblia, yung samba na tumukoy sa latria, o highest form of worship, isa Diyos lang ito. Bakit ibigay natin ito sa tao? Di ba? So, kung yun ang pag-iisip ninyo na sumasamba kayo kay Kristo, hindi dahil Diyos siya, dahil sa aral ninyo, tao lang, hindi Diyos ang Panginoong Hesukristo sa aral ninyo. So, ang pagsamba ninyo ni Jesus Christ bilang tao lang, hindi bilang Diyos. So parang sumasamba kayo sa isang linalang lang o yung may simula. Dahil yung pagkatao kasi ni Jesus Christ, may simula ito.
Di ba? Contradiction ito sa aral na sa Diyos lang tayo sasamba ng latria. Nasa Biblia ito, Psalm 90 verse 1 up to 2, na yung samba na tinukoy na highest, yung latria, ibigay lang ito natin sa Diyos. Dahil yung Diyos kasi, walang simula ito. Walang simula, walang katapusan. So yun, yung bigyan natin ng paggalang na pinakataas, yung tinawag sa Greek na latria, sa Diyos lang ito. At alam naman nating kapag gagamitin natin ang salitang worship o samba para sa inyong mga hindi Katoliko, kasama na kayong mga Iglesia ni Cristo, isa lang kasi ang unawa ninyo sa salitang worship, yung latria lang. Kaya nga, kung may nabasa kayong referensyang Katoliko na tumukoy sa mga larawan at tribulto ng mga santo na sinasamba dahil yung referensya na iyon, ginamit ang unang bokabularyo o old vocabulary na ang salitang worship ginamit din sa pagtukoy sa veneration. Pero sa New English, sa bagong bokabularyo natin, ang worship sa Diyos lang pinatutungkol. Diba, mga kapatid at mga magulang? So yun ang sagot ko sa isang defender ng Iglesia ni Cristo. Sabi niya, sinalungat ko daw si St. Thomas Aquinas. Hindi ko sinalungat si St. Thomas Aquinas dahil yung unang video ko, naka-focus lang ako sa mga santo at sa mga ribulto nila. Now, yung larawan ni Jesus Christ, hindi ko ginamit yung kung ano ang figure nito na ang tinukoy sa pagka-Diyos niya. No? Tumukoy lang ako sa kaniyang pagkatao. Kaya nga, kung tao lang, kung tama ang aral ng mga Iglesia ni Cristo, na si Cristo tao lang, so ibig sabihin, veneration lang kung ibatay natin sa aral Katoliko dahil hindi naman pwedeng sambahin ng tao bilang Diyos. Di ba? Kung tama ang aral nila na si Cristo ay hindi Diyos. So, ang tamang aral, yung aral Katoliko na sumasamba tayo ni Cristo, hindi dahil tao siya, kundi dahil Diyos siya kasi. Yung samba na latria. So yun ang paliwanag natin. At meron pang isang bersikulo na ang salitang worship sa matandang English o sa Old English, ginamit ang salitang worship sa pagtukoy, sa paggalang kay Daniel. Si Daniel sinamba, pero hindi ibig sabihin sinamba sa bilang Diyos. Iyon. So, yun. So, isang minuto na lang, wala na tayong oras. So, ito. Ito ang tanong ko sa inyo mga Iglesia ni Cristo. Kung sinasamba ninyo si Cristo dahil utos ito ng Diyos, pero hindi sa Diyos, so, parang ginawa ninyong nangangaral ang Diyos ng illogical dahil pinasamba kayo sa Diyos sa isang tao lang, hindi Diyos, na ayon sa Biblia, yung samba na pinakamataas, yung latria, para sa Diyos lang ito. Sumasamba kayo ni Kristo bilang tao, hindi bilang Diyos. So, ito, dilema kayo nito dahil sa Biblia kasi, yung latria sa Diyos lang ito. So, yung pagsamba ninyo ni Kristo, tao lang, ibig sabihin, idolatry ang ginawa ninyo. Dahil yung sinasamba ninyo si Kristo bilang tao na hindi bilang Diyos. Di ba idolatry ang labas nito, mga kapatid at mga magulang? Parang ginawa ninyong Diyos-Diyusan si Jesus Christ sa ganong aral na hindi ninyo sinamba si Kristo bilang Diyos, bilang tao lang. Di ba? Parang ginawa ninyong Diyos-Diyusan si Jesus Christ kung ganon ang tamang aral. Dapat sundin natin ang aral Katoliko na sinamba natin si Kristo dahil Diyos siya. Hindi lang dahil inutusan tayo ng Diyos na sambahin siya. So, wala na tayong oras hanggang sa susunod na linggo. Ito pa rin ang kapatid na Silbert sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tatak RMN.